Out and proud! Marami ang hindi maitago ang saya dahil sa kanilang weight loss. Pero ang ilan, kahit pumayat na, sadyang may mga itinatago pa rin. Parang apron. Siguro mga after 8 months of working out with my coach, ganun talagang bumaba po talaga, like the boobs area and then the tummy area, yung stomach area. Nagkaroon po talaga siya ng flap. Instant goodbye to excess skin. Yan na raw ang in. Face scar that never declines. Yan ang bentahe ng makeup content creator na si Nate Javier o mas kilala bilang si Miss Nate. Hello, it's me, Miss Nate, your TikTok makeuperist. O, diba? Pero bukod sa plakadong makeup look, naging kapansin-pansin ang kanyang weight loss ngayong taon. I think it's time bago mag-30, gusto ko maging healthy. And then number 2 naman is for aesthetic purposes then. I feel na when it comes to, you know, like social media, minsan mas malakas kasi yung dating kapag you look healthier, ganon, in terms of both face and body. Hi guys! Welcome to my first ever YouTube video. From 96 kilos to 86 kilos, achieved! Hindi man daw kalakihan ang bawas sa timbang, malaking dagdag na ito sa confidence ni Nate. Yung shirt size po talaga ang pinagbabasehan namin ng coach ko. Kasi at the same time po, nagbe-build kami ng muscles from 3XL naging size medium po. Unang lumiit daw kay Nate ang mukha at dahil ito ang puhunan niya sa social media, mas lalong naging kapansin-pansin ang pagpayat niya. Today we have another lipstick reco. With my current diet, which is low carb, I still feel full. Ang dami ko pa rin kinakain, but I eat the right kinds of food, which is mainly protein. So, low lang po yung carbs and sugar natin, pero yung protein, hanggang mabusog po ako, hanggang ma-happy ako, yun po yung diet na ginagawa ko. Ang weight loss secret ni Nate, shinare din niya online. And lastly, kumakain ng blade kasi deserve niya ito. That's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye! Pero ang hindi alam ng mga viewers niya, may itinatago pa siya. After 8 months of working out with my coach, Ano nga kaya ang itinatago ni Nate? Ayon sa bariatric surgeon na si Dr. Michelle Bernadette Lim Lu, ang skin elasticity ay nakadepende sa edad ng pasyente. Sa mga pasyente na sa mid-20s or late 20s and then medyo malaki yung weight loss nila, madalas nagkakaroon sila, hindi na bumabalik sa dati yung elasticity. Kailangan natin syempre i-consider din gaano kalaki yung nabawas sa timbang nila. Bukod sa makeup look, secret reveal na rin siya. Ang kanya kasing itinatago ang loose skin sa bandang tiyan. mga after 8 months of working out with my coach, bumaba po talaga, like the boobs area and then the tummy area, yung stomach area. Nagkaroon po talaga siya ng flap na parang, ayun, medyo, kaya naman po siyang itago ng pantalon, kaya lang, nandyan pa rin siya, nasisira niya yung silhouette ng damit. Usually, wala naman ibang cause ng sagging ng skin, kundi masyadong malaki lang na yung sobrang balat nila. So, pag syempre wala na yung laman, wala na yung taba sa ilalim ng skin, wala nang structure na mag-hold sa kanya. Pwede rin siya mangyari sa mga babae as well. As I said, yung kailangan i-consider rin natin yung kung gaano kalaki yung weight loss nila at kung anong age nangyari yung weight loss. Bilang solusyon, sumailalim si Nate sa tummy tuck procedure o abdominoplasty. Isang cosmetic o reconstructive surgery na nagtatanggal ng loose skin matapos ang massive weight loss. Gusto ko po talagang magpa-lipo. And then, sabi po ng doktor ko, you don't need lipo kasi it's not really like the fat anymore, but it's more of the skin that's hanging. Sabi niya, hindi ka na mataba. You just need to get rid of the excess skin. So, yun po yung naging final push sa akin. Ang tummy tuck procedure is basically babawasan yung sobrang skin para magkaroon ng mas magandang contour yung katawan, mas maganda yung fit ng skin,
Pwede natin siyang i-compare sa mga damit, no? Yung mga masyadong mga oversized na damit at medyo alanganin tayo dun sa size, dun sa next size na pwedeng isuot. So, pwede natin ipatabas sa tailor para mas maganda yung fit, mas maganda yung bagsak ng skin sa katawan. Kasabay nito ang pagsailalim ni Nate sa gynecomastia o ang pagbawa sa breast tissues sa dibdib ng lalaki. A lot of men suffer from it na parang lumalaki po yung gland nila sa boobs. So basically, it's parang man boobs. So, mild lang po yung gynecomastia ko. But then, when I lost weight, parang lalo siyang na-emphasize because nagsag po siya. Mahigit 15 hours sumailalim si Nate sa surgery. The first week after the surgery, yun po yung talagang ang hirap tumayo. Hindi po ako makahiga ng diretso, hindi po makalakad ng diretso. And then, masakit po mag-CR, ganun. And then, may mga dugo po minsan na lumalabas. As in, may naka-attach pa po na parang bag sa akin na dun naglalabas ng fluids like excess blood and whatever fluid that's coming from the wounds inside of my stomach. Sa abdominoplasty, inaayos din ang muscle tissues. If walang ibang complications, straightforward lamang ang surgery. No, ang babantayan lang dito madalas is yung sugat na hindi magkaroon ng infection. Feeling a little bit better kasi pwede na akong tumayo ng diretso. Parang may corset po kayo sa loob ng tiyan. Grabe po talaga yung pain niya. As in, kahit tumawa lang po or mahatching, maubo, yun po sobrang sakit talaga. As in, parang nagka-cramps yung loob ng tummy. Dahil mapula pa yung lumalabas dun sa kanilang mga nakakabit na mga tubo or drain, follow-up check-up sa surgeon, dun sa doctor na gumawa ng surgery, para ma-investigate kung talagang pagdurugo ba ito or katas lamang from the surgery. 3 araw matapos ang surgery, ito na ang pinakahihintay ni Nate. Yung 3 days po na yun na po yung pinaka nakakatakot. Kasi parang feeling ko, ang dami kong tahi, tas hindi ako makagalaw, tas may mga dugo-dugo sa bandage. Doon po talaga ako na-relieve. Ang ganda po ng pagkakagawa. Like, malinis, tapos yung feeling ko po kasi nun, parang akong na-Frankenstein. Tapos nung nakita ko po, nung inopenan niya yung sugat, parang, ang linis naman pala. Usually 1 week, maghihilom na, magkakaroon na ng langid, no? Pero yung importante kasi yung healing process sa loob, kung kailan kakapit na yung balat, kung kailan mag-heal na yung ginawang tummy tuck sa ilalim ng balat, sa ilalim ng surface ng balat. So that could range between around 6 to 8 weeks. Inabot ng 3 buwan na nagpapahilom ng mga sugat si Nate. Hanggang ngayon po, meron pang mga swelling, may mga parts na matubig pa po if you touch it. So yun, iniintay lang din pong mahupa. Given clearance to start light walking and like a brisk walk first month, and then yung second month, nag-try ng light exercises. And then yung third month po, ayun, yung back to full na po. Kaya na po talagang mag-stretching and comfortable na po mag-workout. Sa ngayon nga raw, na-enjoy na niya ang flat tummy na hindi masyadong nag-aalala. Very, very happy kasi wala na po yung parang apron of skin na nandyan sa tummy ko. In terms of the recovery naman po, wala na po akong hindi kayang gawin na hindi ko kayang gawin before the surgery. Okay na po mag-workout, even yung mga intense na workout. Sa mga nais sumailalim sa procedure na ito, paalala ng eksperto, hindi ito weight loss solution. Inabot si Nate ng 300,000 para sa procedure na ito. Ang tummy tuck ay isang lamang paraan para bawasan yung sobra na balat. So, hindi siya nakakaapekto sa pasyente kapag in terms na papayat sila. Maraming hindi nakakaalam na it's not a weight loss procedure, it's more of a skin tightening and contouring procedure. Excess skin removal. Ang recommend ko po ay pumunta po kayo sa doktor na pinagkakatiwalaan na, yung may experience na po. Tummy tuck para sa tiyan na pack. Mahalagang may gabay ng eksperto bago sumailalim sa anumang operasyon para tiyak ang inyong kalusugan.
Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.